Natin tumayo mga minamahal atong paminawan ng pulo sa Ginoo na pagkatapos sa atong beloved ordering preacher, Brother Joshua Galarosa. Please, Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved co-preacher, Brother James Vargas. At tayo po ay manalangin mga minamahal. Hallelujah, hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, mga pangyarihan sa lahat, mamadala sa pangalan ni Jesus, sa hapong ito, malapay noon, patuloy ka namin sinasamba sa Espiritu at katotohanan, at kayo po ay nagpapaabot ng walang pagpupuri, pasalamat, sa paglagis mo sa bawat yugto na panambahan sa araw na ito, sa mga mapuring awitin, sa pagpapahayag ng iyong kadakilaan, malapay noon, hallelujah, lalong-lalong pagkilos mo sa aming kalagitnaan. At sa pagkataong ito, malapay noon, at ibang lingkod, hallelujah, through the leading prayer of our beloved and honorable Evangelist Pastor Welles Almeida, and prophet of God, paintulutan mo, O Diyos, ang iyong abang lingkod ay salita. Ito'y aking may pahayag na may pag-ibig at kasama yung kapangyarihan, O God. Alisin mo manghadlang sa aming kalagitnaan, dim sa destruction of false spirit, doubt, and belief of the powers of darkness. I command you be broken in Jesus' name. Praise the Lord. First and foremost, the highest praise, glory, and honor, thanksgiving, and worship to our loving God, our great God, our dear Jesus, the King of kings, the Lord of lords. And I give double honor and respect to the man of God, our beloved and honorable Evangelist Pastor Welles Almeida, the entire prophet of our loving God and his beloved children, grandchildren, great-grandchildren. And we will also remember and treasure the blessed memory and teachings of our dearly beloved and honorable Assistant Pastor Lena Almeida. At magandang hapon po sa inyong lahat, ang mga minamahal mga kapatiran, sa ating beloved ordained preachers, ating mga beloved co-preachers, ating mga kamanggagawa, sa ating mga beloved musician, ating mga beloved choir member, at sa lahat ng ating mga webcast viewers, sa lahat ng naabot ng ating banal na gawain. Magandang hapon po sa inyong lahat at sa ating mga beloved visitors. Welcome po dito sa gawain ng The Jesus Miracle Crusade International Ministry. Ating po palapakan ang ating pinakamalapit ng Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. At atin na pong buksan ang ating banal na kasulatan dito po sa Hebrews chapter 10 verse 36. Hebrehanon, Kabanatang 30, ang talatay 36. Sapagat kayo nangangailangan ng pagtitiis upang inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos, mahal. We need patience that after you have done the will of God, you might receive the promise of God. Amen. So, sa paglilingkod natin sa malapay noon, mga minamahal, ay mayroon pong pagtitiis, patience. Amen? Pailog sa Cebuano, mga minamahal. So, ating po munang pamagatan ang ating pag-aralan sa araw na ito, itong tinatawag na Doing the Will of God. Amen? Doing the Will of God. Sapagkat kayo'y nangangailangan ng pagtitiis. Amen? Upang kung inyong magawa ang kalooban ng Diyos, ay magsitanggap kayo ng pangako. Amen. Meron pong pangako ang ating pinakamalapay ng Diyos. Amen po ba, mga minamahal? Hallelujah. Dito pa lang sa mundong ating ginagalawan, mga minamahal, may pangako ang malapay noon. Amen? Hallelujah. Malusog na pangatawan. Amen? Magiging malusog ka dahil aalisin ng malapay ang karamdaman mo. Amen. Na yan ang mga ilan sa mga hadlang sa mga pagpapala. Amen. Magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso't isipan.
protection, amen, higit sa lahat, ang pangako ng malapay noon doon sa langit, ang buhay na walang hanggan. Everybody say, praise the Lord. So, kailangan natin yung pagtitiis. Amen? At itong paggawa ng kalooban ng Diyos, bago natin kamtin ang mga pangako ng malapay noon, ang mga pagpapala na inilaan ng ating pinakamalapay ng Jesus, gagawin natin ang kalooban ng Diyos. Amen. At ito yung pinapagawa ng ating malapay noon. Ating pong buksan ng Deuteronomy chapter 30 verse 8 up to 9. Deuteronomio, Kabanatang 30, ang talatay 8 hanggang 9. At ika'y babalik sa susunod na tinig ng Panginoon, at yung gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw nito. At pasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay, sa bunga ng iyong katawan, at sa anak na iyong bakahan, at sa bunga ng iyong lupa, sa kabubuti sapagkat magagalaking ka uli ng Panginoon, sa kabubuti mo gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Jesus, mga inmal. And thou shalt return and obey the voice of the Lord, and do all his commandments, which I command thee this day. And the Lord thy God will make thee plenteous every work of thine hand, in the fruit of thy body, and in the fruit of thy cattle, and in the fruit of thy land, for good. For the Lord will again rejoice over thee for good, as he rejoiced over thy fathers. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Ito yung pinapagawa sa atin ng malapay noon. Nagawa natin to, mga minmahal, makikita mo yung tinatawag na unexpected blessing. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Sino yung gustong pagpalain, itaas ang kamay. Amen. Siguro tayong lahat. Amen. So, ito yung sekreto, mga minmahal. Amen. Sabi ng Deuteronomy, Kapitulo 30, versikulo 8, at ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon, at iyong gagawin ang lahat ng kanya mga utos na aking iniutos sa iyo sa araw na ito. Lahat ng iniutos na malapay noon, gagawin natin. Amen? Hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 10. Ang kautosan ng malapay, napakarami. Amen? Hallelujah. Ang sabi ng James chapter 2 verse 10, whosoever shall keep the whole law, and yet offend in one point, he is guilty of all. Amen? Sino mang gumaganap ng buong kautusan, gayon may natitisod sa isa, ay nagiging makasalanan sa lahat. Yung 99% na ating nagawa, magiging baliwala po yan. Kaya dapat 100% ang ating paglilingkod sa ating pinakamalapay na Diyos. Palapakan natin ang ating pinakamalapay noon. At ito ay simple lang. Amen? Dahil tayo ay anak ng Diyos, binigyan tayo ng malapay ng kapangyarihan upang masunod, ganapin ang kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos. Sa mga tao na hindi naglilingkod sa Diyos, napakahirap gawin itong ating ginagawa. Pero dahil meron tayong kapangyarihan, meron tayong banal na espiritu ng ating pinakamalapay para sa atin, simple lang. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Yang sabi ng Biblia, at ikaw ay babalik at susunod sa tinig ng Panginoon at yung gagawin ang lahat ng kanyang mga utos na aking inuutos sa iyo sa araw na ito. Ito na ang sabi ng ating malapay noon. At pasasaganain ka ng Panginoon mong Diyos sa lahat ng gawa ng iyong kamay. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Lahat ng gagawin mo, mga minamahal, pagpapalain ang ating pinakamalapay na Diyos. Palapakan natin ang ating buhay na Diyos. At ano pang sabi mga minamahal? At sa bunga ng iyong katawan, at sa anak
ng iyong bakahan, sa bunga ng iyong lupa, sa ikabubuti, sapagkat pagagalaking ka uli ng Panginoon sa ikabubuti mo, gaya ng kanyang iginalak sa iyong mga magulang. Amen. Hallelujah. Ito yung mga kondisyon ng ating mahal na Panginoon. Amen. Pag nagawa mo ang kalooban ng Diyos, lahat ng mga palatuntunan ng ating pinakamahal na Panginoong Diyos, mga minmahal, then you might receive the promise of God. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoong Diyos. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Ang ating Diyos na pinaglilingkuran dito sa Jesus Miracle Crusade. Mga minimahal, siya ang Diyos ni Moses, the God of Abraham, the God of Isaac, the God of all prophets, the God of all apostles. Siya ang Diyos na ating pinaglilingkuran dito, ating sinasamba. Hindi nagbabago ang ating mahal na Panginoon. Siya pa rin, mga minimahal. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kita niyo, mga minimahal, na ang ating Diyos ay buhay. Nung tayo ay nasa Bulacau pa, after the crusade, year 1991, first crusade sa Cebu Coliseum, kami mga pastoral workers doon nakatira, mga minimahal, sa Bulacau. At ang mga beloved sisters nato sa may dako ng Pardo. At yung gawain natin sa Cebu Coliseum. Every year, mga minimahal, tayo ay nagbabayad ng 10,000. So, nung araw, dahil siyempre baguhan pa yung ating mga kapatiran, ang mga workers, dumanas kami, mga minimal, ng tinatawag na pagsubok sa trial sa financial. Totoo yan, mga minmahal. At mayroong papaya doon, puno ng papaya na tumubo sa Bulacau para lang makasurvive kami, mga minmahal. Pag ito ay lumalaki na ng ganito kalaki, mga minimal, nag-uunahan kami para lang may makain. Kung i-picture out natin, talagang mahirap nung araw. Siguro ngayon, makikita ng mga ilang kapatira po natin, mga minimal, na ang buhay ng worker ay talagang pinagpala na. Amen. Hallelujah. Pero bago maging ganito, hindi basta-basta na mga pagsubok, kaliwat kanan ng aming naranasan. Hallelujah. Kaya yung papaya, mga minimal, ganito palang kalaki, yung pwede na makain, ganito palang kalaki, mga minimal, nag-uunahan kami para lang makasurvive. Hallelujah. Ganon ang aming naranasan nung araw. Hanggang umalis tayo doon sa Bulacau dahil hindi naman natin kaya yung rent natin sa yung bahay nating rinirintahan. Napunta tayo ng Tabunok. Amen? Hallelujah. At maalala ko, mga minmal, yung aming quarter doon sa Tabunok. Natuwa ako dahil yung quarter namin medyo malapit sa kitchen. Siyempre, pag kitchen, kumbaga ilang hakbang lang, kitchen na, pag may pagpapala, may pagkain, mga minimahal. Kami ang unang nakakuha ng share pag may pagkain. Alam niyo naman yung buhay ng worker, di ba? One day, 1/8. Minsan, no eat. Hallelujah. At yung quarter namin, lalo pag ganito, napakainit. Lagang hindi ka makatulog, grabe kainit, mga minimahal. Pag umulan naman, dahil yung aming quarter, butas yung yero, ang daming mata, nakatingin sa amin. Pag umuulan din sa aming tulugan. At yung mahirap yung kanal, mga minimal. Dahil nasa
may bandang comfort room namin ay nandun yung CR. Pag umulan, umaapaw yung tubig, ay buti kong siyempre yung kanal, buti kong malinis yung tubig sa kanal. So, doon ang pasok sa aming tulugan, sa ilalim ng cut-tree, mga minimal ng papag. Halos magdamag, panay ang limas. Maliban doon, meron pa mga ahas, may green, may pula, may itim, iba't ibang kulor, maghabulan pati yung mga daga, mga minamahal. Hallelujah. Pero ang malapay nakikita natin ng malapay ng ating sitwasyon. Hindi puro hirap. Amen. Hallelujah. Ngayon, tayo ay pinagpala ng ating pinakamalapay ng Diyos. Siguro masabi ng kapatiran, talagang pinagpala yung mga worker. Eh siyempre, ang Diyos natin mapagpala. Amen? Ang Diyos mo, ang Diyos na yung sinasamba, ay ganun din ang Diyos na aming sinasamba. Amen? Hallelujah. Minsan, siguro, naisip ng iba, mga minimal na talagang ang mga worker, pag lalabas ng pastoral house, siyempre, nakakorbata, nakalong sleeve, nakabarong, kala mo mga abogado. Hallelujah. Dahil talagang pinagpala na ng ating pinakamalapay ng Diyos. Amen? Ngayon, ang aming mga quarter, mga minimal, hindi na tumutulo ang bubong. Wala nang daga. O hindi na nagtatakbuhan yung mga palaka. Wala nang ahas. Dahil makakatulog na kami ng mahimbing pinagpala ng ating pinakamalapay ng Diyos. At higit sa lahat, meron na tayong sariling chapel. Sariling lupa na hanggang sa pagbabalik ng malapay noon. Hallelujah. Glory to God lang. Dito tayo mananatili, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Noong mga nakarang araw, meron tayong mga bisita na pupunta rito. Hindi sila makapaniwala na ganito pala. Hindi pa nga natatapos yung ating chapel. Mga minamahal, makikita na sa labas. Hallelujah. Sabi nila, pwedeng gawin tourist spot itong Jesus Miracle Cross dahil naiiba yung ating bahay-sambahan. Ibig sabihin, mga minamahal, hallelujah, napupuri ang pangalan ng ating pinakamalapay ng Diyos. Hallelujah. Ipinapakita ng ating malapay noon, ng ating Diyos sa pinaglilingkuran, Diyos na mapagpala. Amen. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos, mga minamahal. Hindi pa nga natatapos, makita mo, minamahal, yung talagang unti-unting gumaganda yung ating chapel. At lalo na pag natapos na ito, mga minamahal. Amen. Kaya, unang-una, salamat sa ating pinakamalapay ng Diyos sa inyong pagtatapat. Amen. Hallelujah. Lahat ng mga kapatiran na gumagawa. Amen. Sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos, mga kapatiran natin na binigyan ng talento na malapin para mapurma itong bahay-sambahan ng ating malapay noon. Amen. Darating ang araw, siguro hindi na tayo gagamit ng pamaypay dahil mainit. Siyempre, atin ito, mga minamahal. Magagawa natin kung anong gusto natin dito sa ating sariling bahay-sambahan. Dahil atin ito, mga minamahal. Wala nang makapagpapaalis dito sa atin, mga minamahal. Amen. Hanggang sa walang hanggang sa pagbabalik ng malapay noon, mananatili lang tayo dito sa ating sariling bahay-sambahan. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Bakit naging ganito? Ipinapakita ng malapay noon, mga minamahal, hallelujah, na pag ikaw ay susunod sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos, hindi man agad-agad ang mga pagpapala, mga minamahal, hallelujah. Amen. Tinitingnan ng malapay noon yung ating paggawa sa kalooban ng malapay noon. Amen. Tayo ay tinuruan ng ating beloved parents in the Lord, ng ating beloved pastor,
ating minamahal, ginagalang na assistant pastor, hallelujah, kasama ka ng mga beloved children, hallelujah, na anumang sitwasyon ng ating buhay, patuloy tayong gagawa sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Isus, mga minamahal, dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran, dito ay buhay. Lahat ng ating ginagawa, mga minamahal, ipinaplano sa ating buhay. Nakikita yan ng ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Yung ating sitwasyon. Kikita yan ng ating mahal na Panginoon. Kaya nga, sabi ng Biblia, pag nagawa natin ang lahat ng inuutos ng mahal na Panginoon, pasasaganain tayo ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Amen. Konti lang yung pumalakpak. Hallelujah. Gusto na malapoy na tayong lahat ay papalakpak. Ibig sabihin, naniniwala tayo ng ating Diyos ay pinaglilingkod ay buhay, mapagpalang Diyos. Hallelujah. Everybody say, praise the Lord. Hallelujah. Kaya ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, mga minamahal? Pag ang Diyos ay matuwa sa ating ginagawa, mga minamahal, ikaw rin ay pagagalaki ng mahal na Panginoon. Matutuwa ka rin. Amen? At ipong buksan, mga minamahal, ang Proverbs chapter 15, verse 8. Mga kawikaan, kabanatang 15, ang talatay 8. Ang hain na masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon, ngunit ang dalangin na matuwid ay kanyang kaluguran. Amen. Amen. The sacrifice of the wicked is an abomination to the Lord, but the prayer of the upright is His delight. Amen. Hallelujah. Anong ibig sabihin yan, mga minamahal? Itong ating mga prayers, amen, ang panalangin ng matuwid, hallelujah, pag ikaw ay gumagawa sa kalooban ng mahal na Panginoon, nagiging matuwid ka ngayon sa harapan ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ating mabay na Diyos. Ang sabi ng ating binasa, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Amen? Yung hindi naglilingkod sa Diyos. Ngunit ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Amen. Ibig sabihin, itong ating ginagawa, mga minamahal, huwag tayong manghinawa. Huwag tayong ma-discourage. Huwag tayong titigil sa ating paglilingkod sa mahal na Panginoon, sa ating mga panalangin, ating mga prayers. Hallelujah. Ang panalangin ng matuwid, mga minamahal, hallelujah, ito ay kalugod-lugod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Natutuwa ang ating mahal na Panginoon sa panahon na tayo ay dumadalangin sa Kanya, mga minamahal, nagsusumamo sa mahal na Panginoon, mga minamahal, hallelujah, nagpapakumbaba sa ating mahal na Panginoon, ang Diyos ay tuwang-tuwa. Palapakan natin ang ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, magpatuloy tayo sa paglilingkod sa mahal na Panginoon. Patuloy na dadalo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kung maaari, 3 times a week, mga minamahal. Amen. Huwag manghimagod. Amen. Hallelujah. Dahil itong lahat ng ating ginagawa dito, ito ay kalugod-lugod sa ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Di ba? Kita mo, mga minamahal, pag nandito na tayo, nakasintro ang puso't isipan mo sa mahal na Panginoon. At lalong-lalo pag umaawit ng ating choir, di ba? Ibinababa ng mahal na Panginoon ang kanyang banal na presensya. Hallelujah. Ating nararamdaman ang napakatamis na presensya ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Pagdalo natin sa gawain, mga minamahal, problematic tayo dahil sa mga problema, mga bayaran sa ating bahay, magastusan, mga minamahal, sa kuryente, sa tubig, mga bayaran sa eskwelahan, problematic, mga minamahal, hallelujah. Pag dating natin dito, hallelujah, pag ikaw ay sincero, nakapokus ang puso't isipan mo sa mahal na Panginoon, di ba? Uuwi tayo, baon-baon ang kagalakan. Ang problema, kalungkutan, pinapalitan ng mahal na Panginoon ng kagalakan, ng panampalataya.
O nabubuhay ang ating panampalataya. Hallelujah. At masasabi natin na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay buhay. Kaya kinakailangan, hallelujah, patuloy na dadalo itong ating mga prayers. Hallelujah. Nalulugod ang ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Ano pa mga minmal? Ating po buksan ng Book of Luke, chapter 15, verse 7. Lucas, Kapitulo 15, versikulo 7. Lucas, Kamaratan 15, ang talay 7. Sinasabi ko sa inyo na gayon din makakatuwa sa langit tayo sa isang makasalanang nagsisisi kaysa 99 na taong matatuwid na di na ngailangang magsipagsisi. Amen. Amen. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repented, more than over 99 just persons which need no repentance. Amen. Ang Diyos o ang kalangitan, mga minmahal, ang malapay noon, ang mga anghel sa kalangitan, tuwang-tuwa. Pag ang isang Kristiyano ay nagsisisi. Hallelujah. Kay doon sa mga matuwid na hindi marunong magsisi. Amen? Hindi nagsisisi. Mas nagagalak ang ating malapay noon, natutuwa doon sa mga Kristiyano na palaging nagsisisi. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Grabe ang katuwaan sa langit, mga minamahal. Hallelujah! Pag ang Kristiyano palaging nagsisisi, natutuwa ang malapay noon, mga minamahal. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Diyos. Hallelujah! Pag ang isang makasalanan, iiwanan yung kanyang mga gawaing makasanlibutan, mga minmahal, pinagsisisihan niya, minmahal, grabe pala ang katuwaan ng mga anghel sa kalangitan, ang ating mahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Kaya itong ating ginagawa, minmahal, huwag tayong ma-discourage. Amen. Hallelujah. Dahil ang ating mahal na Panginoon, unang-una, nalulugod sa ating ginagawa. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Natural. Pag ang malapay ay natuwa, nalugod ang malapay noon. Ang mga anghel sa kalangitan, tuwang-tuwa dahil sa ating ginagawang pagsisisi. Natural. Ikaw rin ay pagagalakin ng mahal na Panginoon. Hallelujah. Palapakan natin ang ating mabait na Diyos. Hallelujah. Kaya, magpatuloy tayo. Huwag titigil sa paggawa ng kalooban ng malapay noon. Bago natin kamtin ang mga pangako ng malapay noon. Hallelujah. Kinakailangan natin yung pagtitiis. Amen. Ito, pagtitiis to. Kahit na mainit, mula kanina hanggang ngayon, wala pa tayong kain. Di ba? Eh kami mga worker, hallelujah, glory to God lang, mga minmahal. Alauna, 2:00 madaling araw, gising na. Matapos ang prayer, 5:00 ng umaga. Yung ibang pupunta ng mga outstation, halos wala ng tulog. Yung iba, wala ng paligo. Tuloy na sa gawain, mga minmahal. Hanggang sa mga oras na ito, wala pa tayong kinakain. Amen. Hallelujah. Pero itong ating pagsakripisyo, itong ating pagtitis, nakikita ito ng mahal na Panginoon. Palapakan natin ating mabay na Diyos. Hallelujah. Dahil kung hindi nalulugod ang Diyos sa ating ginagawa, siguro hanggang ngayon, wala pa tayong sariling chapel. Wala pa tayong sariling lupa. Eh, alam niyo naman, mga minimahal, ang sitwasyon ng gawain ng malapay noon. Hallelujah. Pero nakikita natin, mga minimahal, sa Danau, meron na tayong sariling lupa at sariling chapel. Palapakan natin ating pinakamalapay ng Diyos. Sa Argao, meron na tayong sariling lupa at magkakaroon na rin ng sariling chapel. Sa Cebu nga, ganun din, magkakaroon na tayo ng sariling lupa at sariling chapel. Diba? Milyon ang pinag-uusapan dyan. Saan galing yan? Sa mahal na Panginoon. Hallelujah. Everybody shout, praise the Lord! Ibig sabihin,
totoo ang ating mahal na Panginoon. Buhay ang ating mahal na Panginoon. Ang Diyos na ating sinasamba rito, mga minmahal, hallelujah, ang Diyos na nagbibigay ng mga pagpapala sa mga laksa natin, mga kapatiran na sumusunod sa kalooban ng ating pinakamalapay ng Isus, ay siyang Diyos na iyong pinaglilingkuran na kung ikaw ay susunod, gaganapin mo ang lahat ng kalooban ng malapay noon, lahat ng inuutos ng ating pinakamalapay ng Isus, ang mga kapatiran natin, laksa-laksa na mga pinagpala ng malapay noon, hallelujah, pinatutuhanan ng malapay noon ang kanyang pangako sa mga matatapat na kanyang mga anak, ganon din sa iyo, sa atin, mga minamahal, kung tayo ay susunod, gaganap sa lahat ng kalooban ng malapay, lahat ng inuutos ng malapay noon, pasasaganain tayo ng ating mahal na Panginoon. Hindi mo pa iniisip ano bang yung hiningi o iniisip mo na akala mo, hallelujah, pagpapala o para sa iyo, makakabuti sa iyo, mas higit doon ang inilaan ng malapit na pagpapala para sa iyo. Isipin mo na yung pinakamagandang bagay para sa iyong future. Mas higit doon ang iniisip ng Diyos para sa iyo. Di ba? Pumarito ang malapay noon sa mundo upang tayo ay magkaroon ng abundansyang buhay, abundant life. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Pray ba? Noong araw, ang ilan sa atin wala ng pag-asa dahil sa karamdaman. Hallelujah. Saan tayo pinagaling ng Diyos? Dito sa gawain ito. Hallelujah. Sa ating patuloy na pagpabalik-balik. Hallelujah. Pagsamba sa malapay noon, nakalimutan natin na meron pala tayong karamdaman. Bakit? Pinagaling ka na pala ng malapay noon. Dati, hindi makatulog dahil sa problema. Hallelujah! Nagkaroon na ng nervyos. Matatakot na siya, mga minmal. Gusto na mag-suicide. Hallelujah! Sumamba dito sa gawain ng Jesus Miracle Crusade. Nag-overnight prayer. Hallelujah! Tapos na yung gawain, pero siya nandyan pa rin. Bakit? Nakatulog. Ibig sabihin, pinatulog na siya ng malapay noon. Ibig sabihin, pinagaling na siya ng ating mahal na Panginoon. Libre! Walang bayad! Oh, hallelujah! Kaya, sino ang hindi maglilingkod sa ating mabait na Diyos? Gagawin mo lang ang kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos. Mapalakpakan ba natin ang ating pinakamalapay ng Diyos? Last verse natin, minimum, Psalms chapter 37, verse 4. Psalms chapter 37, verse 4. Mga awit, Kabanatang 37, ang 34. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa na iyong puso. Amen. Ihanda yung ating awitin, mga minman. Sa ating altar call, yung amang mapagmahal. Amang mapagmahal. Delight thyself also in the Lord, and He shall give thee the desire of thine heart. Hallelujah. Palapakan natin ang ating pinakamalapay ng Diyos. Magpakaligaya ka naman sa Panginoon at bibigyan ka niya ng nasa ng iyong puso. Di ba? Yung tinguha sa imong kasing-kasing, imong tinguha, imong desire. Hallelujah. Paglingkuran mo lang ang malapay noon na ikaw ay masaya. Amen. Hallelujah. Na para sa iyo, mga minamahal. Hallelujah. Wala ka nang hanapin pa dahil ang ating Diyos, ating sinasamba dito, hindi patay na Diyos, kundi buhay. Hallelujah. Pag ikaw ay tuwang-tuwa, masaya, maligaya ka na naglilingkod sa Diyos, sinusunod mo ang kalooban ng ating pinakamalapay ng Diyos na walang maraming tanong. Hallelujah! Hallelujah! Galak na galak ka, tuwang-tuwa ka, mga minamahal, na ikaw ay nakasumbong sa banal na gawain ito. Di man tayo karapat-dapat, mga minamahal, subalit binigyan tayo, mga minamahal, hallelujah, ng pagkakataon na makalapit sa pala ng malapay noon. Binuksan ng Diyos ang ating madilim na kaisipan.
ipinaunawa sa atin ang kahalagahan ng paglilingkod sa iyo. Amen. Di ba? Sapat na yun. At higit sa lahat, mayroon pang langit na naghihintay sa iyo. Na doon, wala nang kalungkutan, wala nang karamdaman, wala nang pag-uusig, wala nang problema. Hallelujah! Buhay na walang hanggang. Dito pa lang ang desire mo. Pag ikaw ay maligaya na naglilingkod sa Diyos, ang ninanasa ng iyong puso, yung iyong desire, ipagkakaloob ng ating pinakamahal na Panginoon Jesus. Palapakan natin ang ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Walang tayong oras, may ating awitan ng ating mahal na Panginoon. Hallelujah. Doing the will of God. Everybody say, praise the Lord. Ang ating mabait na Diyos, walang ibang ninanais sa atin, kundi ang pagpalain. Amen? Hallelujah. Yun ang pinaplano ng malapay sa bawat isa sa atin. Na tayo ay tatanggap ng mga pangako ng malapay na. Hallelujah. Lagi ko kapiling, hindi ka kinabayan at nasing Hindalahan mo aking akain, maging ang aking darating. Sa pagtulong maging sa pagkaisip, ika'y laging nakamasid sa akin. Tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, nilamahal, inihahandog maging ang aking buhay. Buwan-buwag ko na lumakad. Hallelujah! Praise the Lord! Sa iyong kalooban at sa bawat hakbang ko, iyong ipanam upang hindi ka mawalay pa. Upang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay. Hallelujah! Huwag mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng pasasalamat, inihahandog maging ang aking buhay.
Saan man ako'y kay lagi kong hiningatan, ginagabayan ng Diyos. Inaalala mo aking kakainin, maging ang kain sa patulong, maging sa pagkagising. Hallelujah! Kay laging nakamasid sa akin, tulad ng isang bata, ako'y nilalambing, nilamahal. Praise the Lord! Nais kong ika'y awitan, awit ang masasalamat, ihandog maging ang aking buhay. Huwag mapagpapal. Hallelujah! Nais kong ika'y awitan, awit na pasasalamat, inihandog maging ang aking buhay. Hallelujah! Praise the Lord! Huwag mang mapagmahal, nais kong ika'y awitan. Hallelujah! Awit ng masasalamat, inihandog maging ang aking buhay. Huwag mang mapagmahal, nais kong ika'y awitan, awit ng masasalamat, inihandog maging ang aking buhay. Everybody say praise the Lord. Saan naman tayo naroon, ang Diyos palagi nating kapiling. Amen. Tayo ay iniingatan, ginagabayan tayo ng malapayron. Hallelujah. Saan man tayo paroroon, katulad ng ating kapatid kayo nag-testify, habang sila ay tumatakbo nakasakay ng single motor, na mayroong boss na nag-overtake. Akala niya madidisgrasya na sila, pero mismo siya hindi makapaniwala. Hallelujah! Nakita niya ang pag-iingat ng malapay noon. Nandyan ang proteksyon ng ating mabait na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ng ating inawit, sa pagtulog maging sa pagkagising, ang Diyos ay laging nakamasid sa atin, mga minmahal. Hallelujah! Hallelujah! Di ba kayo natutuwa? Nakakatulog tayo na mahimbing. Paglipas ng buong magdamag, pagising natin, kumplito ang ating katawan, malakas tayo, walang karamdaman. Hanggang sa mga oras na ito, nandito tayo dahil sa ating mahal na Panginoon. Hallelujah! Noong mga nakarang araw,
doon sa may bandang Talisay. Isang nakamotor na disgrasya, putol ang ulo. Pero tayo, bakit hanggang sa mga oras ito, nandito tayo? Taglay natin ang kalakasan, ang proteksyon ng malabay. Hallelujah. Dahil tayo ay naglilingkod sa Diyos na buhay. Nagbibigay ng proteksyon sa atin araw-araw sa bawat segundo ng ating buhay. Kung wala ang malabay noon, saan kaya naroon sa mga oras na ito? Hallelujah. Dahil sa malapay noon, kung kaya nandito tayo. Palapakan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Sabi ng ating inawit, ang Diyos ay laging nakamasid sa atin. Tulad ng isang bata na tayo'y nilalambing, minamahal at hinahagan. Oh, hallelujah! Everybody say, praise the Lord! Kaya mga minamahal, walang ibang ninanais ang Diyos sa bawat isa sa atin, kundi tayo ay pagpalain. Gaganapin lang natin ang lahat ng palatuntunan, kalooban ng malapay noon. At darating ang panahon, hallelujah, ikaw mismo magugulat sa mga pagpapala mula sa ating pinakamalapay na Jesus. Dahil yan po ay pangako ng malapay noon. Palapagan natin ang ating pinakamalapay na Jesus. Everybody say, praise the Lord. Sa ating mga baguhan, mga bisita, ang kaluwasan ay upat ka reglamento. There are 4 requirements of salvation. Katulad ng ating kababayan na gustong pupunta ng abroad. Dahil gusto niyang pumunta ng Amerika, agad-agad makakapunta siya, hindi. May mga requirements na dapat gagawin. Nandiyan na yung passport, pasaporte, mga valid ID, bago yung visa. At pagdating mo ng hindi ka agad mga minimal na ikaw ay makakasakay ng eroplano. Interviewin ka pa ng immigration. Pag nagkamali ka ng sagot, wala, hindi ka punta sa gusto mong puntahan. Yan ay dito lang sa mundong ito may mga requirements. Ilalong-lalo na ang langit. Amen? Na kahit sinong pinakamayaman sa mundo, hindi kayang abutin ang langit. Kaya kinakailangan ang requirements, reglamento. Unang-una, pagtuo, pananampalataya. Kinanglan, mutuo ka na adunay lamang nag-inusarang Diyos. Namatay sa krusang Kalbaryo, alang kanimo og sa ako. Walay laing kundi lang atong pinakamahal na Ginoong Hesus. Amen? Ikaduha, kining bautismo sa tubig sa ngalan ni Hesus. Amen? Ang atong bautismo diri may walay bayad. Amen? Libre. Natay tubig diri mga kigson diha. Natay baptismal tub. Kayo ay ito sulob sa tubig, seconds lang yan, mga animal. Merong naamoy isuloob na baptismal robe para dili mabasa ang inyong mga sinina. So, kinanglan, bago mo uli sa panimalay, makumpleto nato ang kining upat na reglamento sa kaluwasan. O kining paghinulusol, repentance. Buwati pasabot sa paghinulusol, kining pagbiya sa sala. Amen. Mga nang tinod na paghinulusol, ang ikapat, ang bautismo sa balaan na espiritu sa atong Ginoo, banal na espiritu ang Ginoo nang mubuhat ni anak. Kaya magpadayon kita sa pagpangalagad hangtod na kita mapunuan sa balaan na espiritu sa atong Ginoo. Atong pagpakan atong buhing nga Dios mainbat. Sunod mo sa pag-ampo sa mga bisita, inyo kining litokon. Ginoong Hesus, salamat Ginoo sa ebanghelyo sa kaluwasan na ako nadunggan. Ginoong Hesus, ginadawat ko ikaw na akong manluluwas
Dios og hari sa akong kinabuhi. Pasaylo ako, Ginoo, sa akong mga sala. Isulat mo ang akong ngalan sa libro sa kinabuhi. Luwas ako, Ginoo, kauban ang akong tibuok panimalay. Kini ang akong mga pag-ampo. Sa ngalan ni Jesus. Amen. Mag-amok may alang kanyo, minmal. Dagang salamat, Ginoo, sa makatuhang midapat kaning ugad. O God, sa panguna sa pag-ampo sa amoy nahal, am tinaw di banglista, wellness na dalmeron, na prophet of God, tanang bidawat kanin mo, Diyos, pasaylo sila mga sala, Ginoo, himuha silang tinod mong anak, sa pinulungan o sa binuhatan, isulat mong ilang mga ngalan sa libro sa kinabuhi, luwas sa sila, Ginoo, kauban ang ilang tibuok panimalay, kini ang ako mga pag-ampo sa gamahan ng pangalan ni Jesus. Amen o amen. Mga minamahal, tayo po ay dadako na sa ating mga pangailangan, inyong mga prayer request. Tayo po ay manalangin, mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, mga Panginoon sa lahat, ang banal sa pangalan ni Jesus, sa mga sandaling ito narito kami lumalapit sa iyong trono ng biyaya. Bagong lahat, patawarin mo kasi mga pagkukulang, mga pagkakasala, sa bawat panalangin namin minamahal, aming ginagaling evangelista, wellness na dalmela, the prophet of God, o Diyos, igiling mo ang iyong mga paninig sa bawat isa sa amin, malapay noon, tagpuin mo ang bawat pangalangan ng mga anak, o Diyos, ikaw magpagaling, hallelujah, sa makaramdaman ng mga kapatiran, ikaw ang maglutas sa mga problema, panghawakan mo kami, Diyos, hanggang sa iyong pagbabalik, malapay noon. Ito pong aming samot panalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. Amen. Inyong ipatong mahinmal ang inyong inyong itapion ang inyong sa kakamot sa inyong ulo, ang usa kamot sa parte sa inyong lawas, na ang inyong balatian, inyong pangalanan sa ngalan sa inyong balatian, atong hinginlan sa pangalan ni Jesus. Tayo po ay madalang mga minamahal. Hallelujah. Dakilang Ama o Diyos, makapangyarihan sa lahat ang madala sa pangalan ni Jesus. Sa pot panalangin namin minamahal, aming ginagaling evangelista, wellness na dalmela, the prophet of God, sa iyong makapangyarihan pangalan sa pangalan ni Jesus, sama-sama namin sila sa way, ang lahat ng uri ng karamdaman sa mga kapatiran, ay kamay right now, demons of infirmity, sickness and disease, demons of cancer, leukemia, asthma, diabetes, arthritis, ulcer, leprosy, AIDS, demons of COVID-19, ay kamay, kasout, sickness be healed, problems of vices be gathered in the mighty name of Jesus, demons of weaknesses, kasout, hallelujah, demons of doubt and belief, kasout, problem, in Jesus' name. At bilang pananampalataya, mga minmal, hallelujah, ato ng pagalitukon, ato ng hallelujah, ato ng litukon ng hallelujah, praise the Lord, o tulo ka beses, kauban ng paglukso, mga minmal. Sige, dungat na sa pag-syagit, o hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Dalay ko ng atong ginaminmal, o ang dungog himaya.